Nakakita na ba kayo ng taong pag-alagala sa lansangan? Payat na payat, madungis, nanghihina, parang may sakit. Ano agad ang ating mararamdaman? Marahil, una kagad na naaawa, no? Pero may mas higit pa sa naaawa. Ano ito? Ang pagkahabag, no? Pagkahabag. Na katangian ito ng Panginoon, yung pagiging mahabagin. So ito yung ating topic, pagkahabag ni Hesukristo. Paano ba ipinadama ni Jesus ang malaking pagkahabag niya? So yung tanong na yan, ay magkakaroon tayo ng sagot na may tatlo tayong puntos na pag-aaralan. Una, inilapit ni Jesus ang kanyang sarili sa tao. Talatang 35. Ikalawa, may malawak na pagtingin si Jesus sa mga pangangailangan. Ikatlo, ibinigay ni Jesus ang kaparaanan sa pagtugon sa pangangailangan ng tao. Dito sa binasa natin, ito po ay sa maikling salita, ay ang kabuuan ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Dito makikita natin na sinasanay ng Panginoong Hesukristo yung mga alagad. No? So, ang tanong natin ngayon, paano ipinadama ni Hesukristo ang pagkahabag niya sa tao? Inilapit ni Jesus ang kanyang sarili sa tao. Pansinin, talatang 35, sabi rito, nilibot o sa ibang pagkakasalin, nililibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod o bayan at mga nayon. Ganito ipinadama ni Jesus. Ibig sabihin, inilalapit ni Jesus ang kanyang sarili sa mga taong makasalanan na tulad nila, na tulad din nating lahat. Kanina, napakalinaw yung mga paliwanag sa pangangaral, maging doon sa Sunday School, napakaliwanag talaga. Sabi rito, umupong kasalo ni Jesus, no? Nakikisalo siya. Kung makikita natin doon sa, aakyat lang tayo ng konti, talatang 10 hanggang 13, no? Makikita natin doon na kasama siya. So paglilinaw lang po, nakisalo siya sa tao, hindi sa masamang gawain, kundi ang mga taong gumagawa ng masasama, inaalis niya sila sa gawaing masama. Isa si Mateo, talatang 9. Maniningil po siya ng buwis. Alam natin kapag sa panahon nila, yung maniningil ng buwis, may hinahaluan nila ng daya, no? Naniningil sila ng sobra, kaya maraming nagagalit sa kanila. So babanggit tayo ng 5 patunay na si Jesus ang lumapit sa tao. No? 5, no? Siguro iniisip nyo, gagabihin tayo nito. So, okay naman, napansin ko naman na kahit isang oras yung pangangaral dito, lagi kayong nakahanda. Kaya ako'y tuwang-tuwa at galak na galak sa inyo. Una, patunay si Jesus ang humahanap sa mga tao. Hindi ang tao ang naghahanap sa Diyos. Roma 3:11 sabi rito, wala ni isang makakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Dahil ang isang makasalanan, ang kiling niya lumayo sa Diyos. Isang halimbawa,
ang unang tao si Adan at saka si Eva. Nung nahulog sila sa kasalanan, nagtungo sila, no? Nagtago sila, no? Lumayo sila sa Diyos. Genesis chapter 3 verse 8. Maraming ngayon, kapag nakagawa ng kasalanan, nagtatago sa batas ng tao. Mapagtataguan natin ng batas ng tao, pero sa batas ng Diyos, walang makapagtatago. Ang tawag sa kanila ng Biblia o salita ng Diyos, ligaw o nawala. Sabi, sapagkat ang anak ng tao, si Jesus, ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Lucas, Kabanata 11, talatang 10. Pangalawang patunay, si Jesus ang umabot sa mga tao ayon dito sa ating binasa, hindi tao ang umaabot sa Panginoon. No? Isipin natin, saan bang galing ang Panginoon? Naparito, ibig sabihin mula sa langit, naparito sa lupa. Yung pagparito niya sa lupa, nakaplano na kung sino yung kanyang aabutin. Ikatlong patunay, si Jesus ang kumatagpo at tumawag sa tao. Hindi ang tao ang kumatagpo at tumawag sa Panginoon. Mapapansin natin sa Mateo 4, talatang 18 hanggang 29, sabi rito, sa paglalakad ni Jesus, no? Sa maigsin na lang yung basa ko para hindi na tayo masyadong mamaba. Nakita niya. Siya ang nakakita. Sumunod kayo sa akin, sabi ng mga alagad na kinatagpo niya. Talatang 21, at kanyang tinawag sila. Siya ang tumawag sa mga tao. Sa Kabanata 9 ng Mateo, talatang 9, habang si Jesus ay naglalakad, nakita niya, tinawag niya si Mateo. At sabi, sumunod ka sa akin. Kaya malinaw na ang Panginoon ang kumakatagpo sa tao. Isa pa na patunay, ika-4, si Jesus ang tumanggap sa tao, hindi ang tao ang tumanggap kay Jesus. Gaya po ng halimbawa, di ba? Sabi ko nga kanina, yung pagparito ng Panginoon, alam na niya kung sino yung kanyang mga tatanggapin, kung sino yung kanyang aabutin. Ikalimang patunay, si Jesus ang pumili sa tao upang iligtas niya, hindi tao ang pumipili para maligtas. Patunay, ito ang patunay. Dito rin sa chapter 10 verse 10 at chapter 9 verse 10, habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, kasi si Mateo, naghanda po siya ng salo-salo. So pansinin, dumating ang maraming maniningil ng buwes at mga makasalanan at upang umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Patunay, maraming maniningil ng buwis ang dumating. Bakit si Mateo lang ang kanyang pinili? Sumalinaw na ang Diyos, ang Panginoon ang pumipili sa tao, hindi ang tao ang pumipili sa Panginoon. Si Jesus, sa kanyang habag at awa, no? Ganito niya ipinadama ang malaking pagkahabag sa tao. Siya mismo ang lumalapit sa tao. Sa mga wala pang kaugnayan o personal na relasyon kay Hesukristo, narito ka ngayon. Narinig
nyo ang mensaheng ito na salita ng Diyos, maging doon sa lahat ng makakapanood o makarinig ng record nito. Hindi nagkataon lang o aksidente lang na nangyari, kundi paraan ng Diyos para abutin ka, katagpuin ka, piliin ka, hanapin ka, at tanggapin ka niya. Kaya hingin natin ang awat habag ni Jesus na isa ka rin sa kanyang mga ililigtas. 2 Korinto 6:2, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ngayon, wag nang ipagpabukas o ipagpaliban pa. Maraming ganyan. Ipinagpapaliban o saka na lang muna. Ganyan ang marami. Isang halimbawa, may mag-asawa. Marahil kilala nyo ang mag-asawang ito. Mag-asawang sina Felix at si Drusilla. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 24, talatang 24 hanggang 25. Noong ipatawag nila si Pablo upang pakinggan na magpaliwanag tungkol sa pananampalataya, tungkol kay Kristo Jesus, pansinin ang isinagot. Pagkatapos marinig nila ang paliwanag ni Pablo sa kanila, talatang 25, samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katwiran o kabanalan, pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom, pansinin, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon. At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita. Pansinin niyo, umalis ka muna ngayon, saka na muna. At kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita, wag muna ngayon. Ipinagpaliban niya mo. So wag sana na ipagpaliban o ipagpabukas pa, no? Sabi nga sa Santiago 4:14, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw lang na sandaling narito at mawala. Kaya ito po isang hamon po sa lahat na kapag narinig na natin ang salita ng Diyos, ay wag na po nating ipagpabukas-bukas pa. Humingi na ng tawad sa Diyos, humingi na ng tulong sa Diyos na ibilang sa kanyang kahabagan. Nagsalita na siya, nangusap na siya, narinig na siya. Ngayon na ang araw, hindi bukas, hindi makalawa, hindi sa susunod. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Isang napakagandang halimbawa ito. Sa mga mananampalataya, na tularan na makita natin ang ipinadama ni Jesus na malaking pagkahabag sa tao. Napapaligiran tayo ng napakaraming tao. Kabilang marahil ang mga miyembro pa ng ating pamilya. Huwag nating ilayo ang ating sarili sa kanila. Ang tanong, ano ang sasabihin sa kanila kung makakasalamuha sila o makausap sila, makakakwentuhan sila? Dito rin natin kukunin ang sagot, talatang 35. Sabi rito, nagtuturo siya sa mga sinagoga. Ang sinagoga, mga gusali na sambahan ng mga Hudyo. Hindi ibig sabihin sa sinagoga o sa building na sambahan lang magtuturo. Ibig sabihin, nagtuturo siya, hindi lang nagtatapos sa kwento na hindi maipapakilala si Jesucristo. Yan po ang isang hamon sa atin kapag nakakausap natin yung ating mga
miyembro ng pamilya, no? Gaya ng halimbawa, mag-uuwian na, hindi man lang nabanggit si Jesucristo na Panginoon, na tagapagligtas. Ang Ebanghelyo hindi man lang nabanggit. Halimbawa, galing tayo sa mga gathering o swimming o anumang okasyon, hindi man lang nabanggit na mayroon kang kilalang tagapagligtas. So, ano ang ituturo? Dito pa rin natin kukunin ang sagot. Talatang 35, sabi, ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa tao. Ebanghelyo. Magandang balita. So, laman ng Ebanghelyo. Anong laman ng Ebanghelyo? Unang Korinto, Kabanata 15, talatang 3 hanggang 4. Sabi, ipinadala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Pansinin, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw. Iyan ang laman ng Ebanghelyo, ang Gospel. Sa madaling salita, ipakilala si Jesucristo sa kanila. At sabi rito sa talatang 35, at pinagaling niya ang iba't ibang sakit o karamdaman. Kung mayroon man sakit o karamdaman, halimbawa, sabi sa aklat ng Santiago, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipanalangin. So, nakahanda tayong manalangin sa kanila. No? Yan po ang isang bagay na kapag minsan, pag hindi tayo nasasanay na manalangin, pag sinabing, ay si kuya, si ate, ano yan, umaatin yan sa born again, siya na lang ang manalangin. Minsan, hindi tayo makapanalangin. Ay, di ba, minsan, alumpit pa tayo. So, yun po ang isang bagay na makita natin, no? So, hindi lamang niya pinagaling ang katawang pisikal ng mga tao, kundi gayon din ang kanilang mga kaluluwa. Ito ang haharap sa Diyos, yung ating kaluluwa. Kaya higit na mahalaga yung kagalingan ng ating kaluluwa. So naparito si Jesucristo upang magpatawad ng mga kasalanan, naparito siya upang pagkalooban ang mga tao ng masaganang buhay espiritual na kalagayan. Sabi nga sa aklat ng Juan 10, talatang 10, ako'y bumarito upang sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, at magkaroon nito ng may kasaganaang espiritual. Sa kanyang malaking pagkahabag sa mga tao, ibinigay niya ang kanyang buhay. Dahil din sa kanyang malaking pagkahabag sa mga tao, kahit maghapon siyang naglalakad, no? Kita natin kanina, binasa natin, puro lakad ang ginawa ng Panginoon, no? At nagturo, nangaral, hindi niya pinagkaitan ng tulong ang mga tao. Sa kanyang paglalakad, dito niya nakita ang kalagayan ng mga tao. Sabi rito, tulad ng mga tupa na walang pastol, talatang 36. At sinabi rin ito sa aklat ng Marcos 6, talatang 34, para silang mga tupa na walang pastol. At si Jesus, ang mabuting pastol, 1:11. Ganito ipinadama ni Jesus ang malaking pagkahabag niya sa tao, na tayo ay napabilang sa kanyang kinahabagan. Isipin natin, sabi ko nga, galing siya sa langit, naparito siya sa lupa, at pagkatapos nagtiis ng hirap, ibinigay ang buhay para sa mga makasalanan na mga tao, no?
ganun niya inilapit ang sarili niya sa kagaya natin na wala ng pag-asa pang maligtas sa tiyak na kaparusahan. Kaya nga, ang tanong ko sa sarili ko, nung pinag-aaralan ko ito, asan kaya ako kung walang Kristong naparito? Siguro, dalawa lang yung pupuntahan, no? Sa ilalim ng lupa o kaya sa loob ng muntinlupa. No? Oh, hindi talaga kasi narinig natin kay Pastor Joey kanina na dati siyang may bisyo. Ganon din. Talamak din ako sa bisyo. Ako sa Pritil Tondo ako eh. Nandyan yung mga pumapana, nandyan yung mga talagang Kaya hindi ka pwedeng yung salitang magbanal-banalan, hindi ka pwedeng hindi pwede, hindi obra. So yan po ang isang bagay na nakita natin dito. Isa pong napaka-biyaya ng Panginoon na siya ay naparito upang katagpuin tayo, abutin tayo, piliin tayo, tanggapin tayo. So yan po. Pangalawang puntos na po tayo. Paano ipinadama ni Jesus ang malaking pagkahabag niya sa mga tao? Talatang 36, may malawak na pagtingin si Jesus sa pangangailangan ng tao. So makita natin, pinili niya yung tao, tinanggap niya yung tao, tinatagpo niya yung tao, pero yung pangangailangan ng tao, hindi niya pinabayaan. So talatang 36 sabi, nang makita niya ang napakaraming tao, no? Tingnan niyo yung pagtingin ng Panginoon. Nung makita niya ang napakaraming tao, malawak na pagtingin. Hindi konti, hindi maliit na bilang ng mga tao ang nakita niya. At ang sabi, nahabag siya. Katangian ng Panginoon yung pagiging mahabagin. So dahil sa may malawak na pagtingin si Jesus, habag at pagmamalasakit ipinadama niya. Hindi lang sa salita siya, kundi ipinadama niya ang kanyang habag at malasakit. Pansinin natin talatang 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Bakit nahabag siya? Anong nakita? Sabi rito, sapagkat sila ay nangangamba ng lulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Sa ibang pagkakasabi, sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito. Ito ang nakita na Jesus, nanlulupaypay, litong-lito, gaya ng mga tupa na walang pastol. Ganito ang makikitang kalagayan ng mga tupa o mga taong walang pastol. Bakit sila litong-lito? Kasi hindi alam kung ano ang katotohanan sa sinasampalatayanan nila. Kung sa panahon natin ngayon, sasabihin ng iba, pari-pariho lang din naman yan. Sa Diyos din naman lahat ang papunta. No? Ang iba naman, siguro naman, sa langit din lahat ang punta. So yan po ang isang bagay na makikita natin, no? Na litong-lito na ang marami. Maging sa social media, litong-lito ang marami sa mga nanonood. Hindi na nila alam kung ano ba ang talaga at tama at totoo. Puro nakita natin ang gagaling mangaral na talagang kung hindi tayo nakapundasyon sa salita ng Diyos, napakadali nating matangay. Na kapag ikaw ay pinatungan ng kamay, mayroon pang tumutumba. Hanggang ngayon pa pala yun. Talagang nangyayari pa pala yun. Nakala ko sa panahon lang ni
benihin nun. Hanggang ngayon pa pala, no? So, ang iba naman, nanlulupaypay. Bakit sila nanlulupaypay? Hindi nila kilala ang pastol o wala silang pastol. Hindi nila kilala si Jesus na mabuting pastol. Juan 10:11, ako ang mabuting pastol. Talatang 12 hanggang 14, kaya sila litong-lito, nanlulupaypay. Dito sa ating binasa, mayroon naman silang templo, mga sambahan, sinagoga, mga pari at mga iskriba, mga pariseo, mga guro sila ng kautusan na naturingan. Alam na alam nila ang 5 aklat na mula Genesis, Exodus, Leviticus, Bilang, Deuteronomio. Alam na alam nila yon. Paanong nangyari na sila ay litong-lito at nanlulupaypay? Anong problema? Ang problema ay ang mga tagapagturo nila, mga guro. Bakit? Dahil sila ay mga espiritual na mga bulag na guro. May mga mata sila, pero bulag sa espiritual. Sabi ng aklat ng Lucas 6, talatang 30, sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, maaari bang akayin ng bulag ang isa pang bulag? Hindi kaya sila kapwa mahuhulog sa hukay? Magtuturo, bulag. Ang tinuturuan, bulag din. So, ang hirap, di ba? So, yun yung kalagayan nila. So, pansinin, bulag sila dahil hindi nila kilala si Jesus. Pansinin, talatang 10, akyat lang po tayo, no, hanggang 11. No? Pinupuna nila ang ginawa o ginagawa ni Jesus. Kaya sila ay bulag, mabilis silang pumuna. Ganyan ang ugali ng bulag sa espiritual. Ugaling pariseo, ugaling eskriba, mga bulag sa espiritual. Church, mga kapatid, mag-ingat. Baka makapasok sa loob ng church ang ugaling eskriba o pariseo. Ang binabantayan, yung kanilang mapuna. Puna dito, puna diyon. Yun ang ginagawa ng mga eskriba. Sipin ninyo, nadaan lang nila doon sa handaan na ginawa ni Mateo. Pero yun lang pala. Mayroon silang gathering doon, mayroon silang fellowship doon. Yun pala ang gagawin lang nila, papunain. No? Ang hindi nila nakita na ang isang makasalanan ay inaalis sa gawaing makasalanan. Hindi nila nakikita yun. Pero ang nakikita nila, yung bakit? Sabi niya, talatang 11, anong puna nila? Sabi nang makita ito ng mga pariseo, sabi nila sa kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Galing, no? Tingin nila sa sarili nila. Hindi sila kabilang sa makasalanan. Pero nakikita nila yung kapwa nila na makasalanan. Alam nila na Jesus ay banal. Kasi, kumbaga sana yung isip nila, dapat hindi siya nakikasalo dyan kasi banal siya. So, alam nila yon, no? So, dito natin makikita na sila ay bulag sa espiritual. Isa pang palatandaan na hindi nila kilala si Jesus. Pansinin, ang tawag nila, guro, teacher. Hindi nila tinawag na Panginoon. Maging ang mga eskriba, tawag nila guro. Mateo 8:19, mababasa po yan. No? At kahit sa Lucas 5, magkasama na yung eskriba at mga pariseo. Pero ang
ang mapapansin natin dito, pero ang mga nabuksan, ang mga paningin, ang tawag nila, Panginoon. Mateo 8:2, yung kitungin, sabi niya, Panginoon. Mateo 8:6, yung centurion, Panginoon, ang gamit niya. Yung dalawang bulag, Mateo 9, talatang 28, opo, Panginoon, ang tawag nila. Kilala nila ang Panginoong Hesus. Pero yung mga eskriba, yung mga Pariseo, guro. Parang guro lang sila, teacher lang. No? Subulag sa espiritual. Yan ang kalagayan ng hindi kilala si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Nung una, ganito rin kinilala ni Nicodemo si Jesus nung hindi pa naturuan tungkol sa kapanganakan muli. Juan 3:2, sabi, Rabbi, no, guro, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Pero bandang huli, isa siya sa kasamang nag-ayos ng paglilibing kay Jesus. Juan 19, talatang 30. Nabuksan ang kanyang paningin. Church, mga kapatid, mag-ingat. Maging sa panahon na ito, marami ang mga nag-aangking mga guro, leader, pastor, kuno, ministro, iba pa. Iba-iba ang pagkakilala nila kay Jesus. Ang iba, kilala nila, tao lang siya. Ang iba, maliit na Diyos. Ang iba, ay propeta lang siya. Iba-iba ang pagkakilala nila. Kaya maging maingat, mga kapatid. Sa social media, ang dami. May kanya-kanya ng paliwanag, no? Mangilan-ngilan lang ang nagtuturo ng katotohanan na mula sa Biblia. Kung hindi tayo maging maingat, mapagbantay, baka matangay tayo. Kaya ang mga nagugutom na tupa ay hindi napapakain ng totoong pagkain, ng kaluluwa, ang solidong pagkain na salita ng Diyos. Sabi rito sa talatang 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin. Paglilinaw lang po, hindi tinutukoy dito ni Jesus ang pag-aani ng trigo, pag-aani ng palay, o pag-aani ng mais, o pag-aani ng sibuyas, o pag-aani ng kamatis, o iba pang mga pag-aani, kundi ang pag-aani ng mga kaluluwa, mga tao na hindi pa kilala si Jesucristo. Mga taong wala pang kaugnayan o relasyon kay Jesus. Maraming tao ang nangangailangan ng habag at pagmamalasakit ng Panginoong Jesucristo. Ganito ipinadama ni Jesus ang malaking pagkahabag sa mga tao. Nagmamalasakit siya, hindi lang sa pisikal na kalagayan ng tao, kundi higit ang espiritual na kalagayan. Kaya mayroon tayong mga ganitong pagtitipon, fellowship, para magpalakasan sa isa't isa. No? Mapalakas tayo ng salita ng Diyos na pagkain ng ating mga kaluluwa. Kung isipin natin, di ba? Umaga, salita ng Diyos. Nagpahinga lang tayo ng 15 minutes. Muli, pinag-aralan uli ang salita ng Diyos. Nagpahinga tayo uli dahil kumain tayo na ng tanghalian. Ito na naman, salita na naman ng Diyos. Palagay ko naman, uuwi tayo na busog. Saan? Sa salita ng Diyos. Tama. Tingin ko naman, nasa maayos na kalusugan ang ating pisikal lahat na naririto. Kamusta naman ang ating espiritual na kalagayan? Nasa maayos ba na kalagayan? Ang Panginoon at tayo ang makakasagot sa tanong.
Ngayon, paano tayo tumitingin sa malaking hamon na hinaharap natin? Ibig kong sabihin, paano natin tinitignan o paano tayo tumitingin sa mga taong nakapalibot sa atin? Nakikita ba natin ang napakaraming aanihin? Gaya ba ng pagtingin ni Jesus sa kalagayan nila? Ganon din ba ang pagtingin natin sa kanila? Nahahabag ba tayo sa mga taong walang mga pastol? Gaya ba ni Jesus na nahabag sa mga taong ligaw o nawala? Ninanais ba natin na makilala rin nila ang ating mahal na tagapagligtas na si Jesucristo? Ang hamon, ipakilala natin si Jesucristo sa mga taong nangangailangan ng habag at pagmamalasakit niya. Paano ipinadama ni Jesus ang pagkahabag? Ikatlong puntos na po tayo. Ibinigay ni Jesus ang kaparaanan sa pagtugon sa pangangailangan ng tao. Kaya ulitin ko ulit. Doon sa unang puntos natin, inilalapit niya yung sarili niya, inaabot niya yung tao. At pangalawang puntos natin, siya yung patuloy na anong tawag dito? Sabi niya, yung malawak niyang pagtingin, pag-abot sa pangangailangan ng tao. Ito ngayon, ibinigay ni Jesus ang kaparaanan sa pagtugon sa pangangailangan ng tao. Hindi niya binabayaan. Talatang 38 at talatang 37 hanggang 38. Nakita ni Jesus ang pangangailangan. Sabi rito, talatang 38, idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Nakita ng Panginoong Hesukristo ang pangangailangan. Anong nakita niyang pangangailangan? Talatang 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Nakita ang kakulangan ng manggagawa. Ang aanihin ay sa Diyos, ngunit ipinamahalan niya ito sa mga alagad, sa mga mananampalataya. Sinabi ni Jesus, idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani, mga manggagawa. Magagawa ng Diyos na magpadala ng mas maraming manggagawa kung gugustuhin niya kahit hindi tayo mananalangin. Ngunit iniutos niyang manalangin tayo na magpadala pa siya. Ibig sabihin, napakalaking pribilehyo na tayo'y anyayahan ng Diyos na makibalikat sa kanyang gawain. Hindi lang tayo hinanap, kinatagpo, tinawag, iniligtas, pinatawad sa kasalanan at upang dalhin sa langit, kundi inahanyayahan pa tayo na maging kabalikat o instrumento sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Isang malaking kagalakan at pagpapala na pinili niya ang mga taong tulad ng mga alagad, tulad din natin na may kapintasan na ang buhay ay dating patapon at walang pag-asa, mandaraya at pabago-bago ang isip. Kung isa-isahin natin, hindi tayo matatapos. May ipinauunawa ang Diyos sa atin. Nais ng Diyos na maunawaan natin na kaya niya tayong baguhin at gawing kabalikat, instrumento, kagamit-gamit sa mga banal niyang gawain, gaya ng paglilingkod sa kanyang kaharian. Church, mga kapatid,
may gagampanan tayong tungkulin sa iglesia, sa church. Huwag nating isipin na mga pastor lang ang gaganap ng mga gawain. Bagamat hindi lahat ng mga Kristiyano ay tinawag na mangaral, magpastor, pero lahat tayo, babae, lalaki, ay tinawag na magpatutuo sa ginawa ni Hesukristo. Iniutos niyang manalangin tayo na magpadala pa siya ng mga manggagawa o maging ang mga miyembro sa church. Dahil Diyos pa rin ang nagdaragdag. Acts chapter 2, verse 47, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga inililigtas. Siya ang nagdaragdag. Kapag ang Diyos ang nagdagdag o nagpadala, kahit anong pagdaanan nilang pag-uusig, kahirapan, mananatili sila sa salita ng Diyos. At mananatili sila sa iglesia o sa church. Gaya nilang mga naunang mga Kristiyano, matindi yung dinaanan nila. Pinatay nila si Esteban sa pamagitan ng pagbato. Pero nanatili sila sa salita ng Diyos, nanatili sila sa church. Kaya napakalaking biyaya na inabot tayo ng pangangaral ng Ebanghelyo at tayo ngayon ay narito na nakikinig ng kanyang mga salita. So, ipinapakita na mahalaga ang pananalangin, no? Iniutos ni Jesus, idalangin ninyo sa Panginoon. Maliwanag nang ibinigay ni Jesus na katugunan sa lahat ng pangangailangan, pananalangin. Ito may pangangailangan sa kanyang mga gawain sa iglesia, pangangailangang pisikal, material ng mga tagasunod kay Jesucristo o mga mananampalataya, mula sa Diyos lahat ang katugunan sa pamamagitan ng pananalangin. Mahalaga ang pananalangin sa buhay ng mga mananampalataya. Means of grace ang prayer. Mahalaga ang pagdalo natin tuwing araw ng Panginoon gaya ngayon. Mahalaga ang pagbibigay natin ng tithes and offering. Means of grace lahat na nabanggit. Kaya bukod sa ating individual na pananalangin, mayroon pa tayong sama-samang pananalangin. Prayer meeting tuwing araw ng Sabado ng hapon. Sa ating bang pananalangin, inaalala ba natin ang mga kaluluwa ng mga babae at lalaki sa ating kapaligiran? Pinagmamalasakitan ba natin ang mga aanihin ng Diyos na mga kaluluwa? Nahabag ba tayo sa kanila na litong-lito, nanlulupaypay at nanghihina? Church, mga kapatid, sundin natin ang iniuutos ng Panginoong Hesukristo. Idalangin natin sila sa Panginoon. At patuloy tayong manalangin na magpadala pa ng mga manggagawa, magdagdag pa ng maging miyembro ng kanyang iglesia. Panginoon ang nagdaragdag niyan. Tayo magbabahagi ng Ebanghelyo at dadalangin at siya na ang tatawag ng ililigtas niya. Yun lang. Tayo ang magbabahagi ng Ebanghelyo, mananalangin at siya na ang tatawag ng ililigtas niya. Narito ang ilang katanungan. Nakahanda ba tayo na sagutin ng Panginoon ang ating panalangin? Naglilingkod na ba tayo mismo sa kanyang kaharian? Ibig sabihin, isinasama o isinasangkot o isinasali na ba natin ang ating sarili sa mga gawain ng Panginoon? Paalala, ang mga sinasabihan, mga alagad, mga mananampalataya na, tayo mananampalataya kasama na sa sinasabihan. Kung nananalangin ba tayo, ano ang laman
ng ating panalangin. Gaya ba tayo ni Propeta Isaias? Nang marinig niya ang Diyos na nagsabi, sino ang aking susuguin o ipapadala? At sumagot si Isaias, narito ako, suguin mo ako. Isaias, Kabanata 6, talatang 8. Hindi siya nanalangin na iba na lang ang suguin ninyo, Panginoon. Hindi siya nanalangin na wag ako, Panginoon. Hindi siya nanalangin na hindi ako pwede, Panginoon, busy ako. Hindi siya nanalangin na kaya na nila yan, Panginoon. Halimbawa lang, kailangan ng pastor, preacher, teacher, Bible study leader, na ipadala sa mga probinsya. Halimbawa lang, sino kaya ang susuguin at sino kaya ang ipapadala? Siguro naman, lahat na po ay nakahanda kahit saan dalhin. No? Bagamat hindi po yun madali dahil sa prayer pa rin talaga lahat. Kaya kahanga-hanga ang sagot ni Isaias. Matapang na sumagot, narito ako ang ipadala mo, Panginoon. Church, mga kapatid, nagdaragdag ang Panginoon, lumalawak ang gawain ng church, kulang ng manggagawa, marami ang aanihin, idalangin natin sa Panginoon. Kaya humanda na sa sagot ng Panginoong Hesukristo. Dito sa ating binasa, sa aklat ng Mateo, Kabanata 9, talatang 35 hanggang 38, matapos sanayin ang mga alagad, ipinagkatiwala ni Jesus ang mga gawain. Sa chapter 10 verse 1, sabi doon, pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad. Talatang 5, ang 12 ito ay isinugo ni Jesus. Talatang 16, ngayon, sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Bagamat may hamon sa paghayo, no? Alam natin kapag binanggit yung asong gubat, mababangis yan, matatapang yan. Minsan tayo talaga hindi maiwasan na may mga tao na talagang pagsasabihan na tayo ng kung ano-ano, gaya ng Sunday School kanina, no? Ano yung magiging reaksyon natin kung tayo ay sinabihan ng ganon. So, maganda yung Sunday School at natututo tayo. So sa pagtatapos, nakita natin kung paano ipinadama ang malaking pagkahabag ni Jesus sa mga tao. Nais ng mensaheng ito na ituro ang malaking pagkahabag sa mga tao at maantig ang ating damdamin na maglingkod sa mga taong kanyang paghaharian. Huwag lamang tayong maging masaya, huwag lamang tayong makontento na hanggang dumadalo lang ako sa church ay tama na. Huwag po tayong masiyaan sa ganun. Nais na mensaheng ito na ibilang natin, isangkot natin ang ating sarili sa gawain ng Panginoon. Marami po ang aanihin, kulang ang mga manggagawa. Sa Diyos po ang papuri, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa mensaheng ito na amin pong nakita na kayo po, Panginoon, ang tumawag. Kayo po, Panginoon, ang patuloy po na umabot, Panginoon,
at inyo pong malawak na pagmamalasakit sa marami at ibinigay po ninyo ang kaparaanan ng pagtugon. Ihanda mo kami, Panginoon. Ilagay ninyo po sa amin ang pagkahabag sa mga kaluluwa ng tao at maging sandata po namin ang mga salita mo, ang mga narinig po namin ngayon. Alam namin na tutungo kami sa kanya-kanyang tahanan at naroon yung aming pong mga miyembro ng pamilya o mga kakilala. Alam namin, O Diyos, na kailangan pong ipakilala ka, Panginoon. Muli, O Diyos, salamat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.